isang panalangin. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this session. Help us to engage in meaningful discussion. Allow us to grow closer and grow and nurture the bonds of community. Fill up with grace. Lord God, as we make decisions that might affect the Mercedes community, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth, for the greater glory of you, and for the service of humanity. We ask these things in your name. Amen. The Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Miss Vanji, pakiganda po ang ating mapatsaka. Bayang magiliw na awit. Bayang magiliw, sa silanganan, alam ng puso, sa imo'y buhay. Lupang hinirang, luyat ka ng mag-ibig, sa manlulubi. Ito masisiil, sa dagat puno, sa simoy at sa langit puno. May bilagan tula, awit sa pangayang minamahal, awit sa pangwatawat mo'y tagumpay na nagpininig, ang bituin at araw niya kailan pa may nag-iinig, lupa ng araw na walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Alright, magandang umaga everyone! Good morning, sir. Mr. Secretary, pakitawag nga po ang ating attendance. The Honorable Paulo Aradon, Present. the Honorable Anton M. Baranan, the Honorable Hilaria M. Putaran, the Honorable Edwin M. Esteban, Present. the Honorable Alvido P. Putapay, the Honorable Domingo P. Bawa Jr., the Honorable Salvador B. Apostol, the Honorable Heribert R. Galabay, Present. the Honorable Rodrigo B. Pascual, Present. and the Honorable Andre Dominic Mohangin. We call the member of the Sangguniang Bayan for present for today's session in lieu of August 2025 sorry. I hereby certify the presence of Mr. Presiding. Alright, let's proceed with business. Kung wala pong objection, hindi na po natin babasahin ang minutes nung nakaraang session. Meron po bang mag-a-avail ng ating privileged hour? Mr. Sedman, Andre Dominic Buhanin, the podium is yours. Good day to everyone. First of all, I would like to sincerely thank you for giving me this opportunity to speak before you today. As a representative and the head committee of youth of our beloved town, I am proud to share the success of the Linggo ng Kabataan 2025 celebration here in Miriam Mercedes. This achievement would not have been possible without the unwavering support of our local government, led by our beloved Mayor, Maria Lourdes Respicio Saguban, our hardworking Vice Mayor, Honorable Jerry Harold Respicio, and the honorable members of the Sangguniang Bayan. Your guidance, trust, and wholehearted support, not only in terms of resources, but also in encouragement and inspiration, became our strength in making all the youth-centered activities possible. In every activity, we felt your presence. In every challenge, we felt your concern. And in every victory, you stood with us. Truly, the success of Linggo ng Kabataan 2025 is a shared success between the youth and our leaders. This celebration is not just a series of events, but also a reminder that the youth are indeed
the hope of our nation. With your strong support, every young person in Reina Mercedes has felt valued, heard, and empowered to take the part of shaping the future of our community. On behalf of SK Federation and all the youth of Reina Mercedes, I express my heartfelt gratitude. May we continue working hand in hand, united in service for the development of our town, not only in the present, but most especially for the generations to come. Thank you very much. Long live the LGU Reina Mercedes and mabuhay ang kabataang Mercedenian. Maraming salamat, Mr. Honorable Andre Dominic Buhangin, Mr. Sandman, ang ating SK Federation Chairman ng Bayan ng Reina Mercedes. Napakatagumpay po ang Linggo ng Kabataan na inyong sinelebrate noong nakaraang weekend. Congratulations sa ating Mayor, Maria Lourdes Respicio Saguban, sa ating Municipal Administrator, Mr. Francis Saguban, at nandun din si Congressman Go, tama? At si Board Member Ed Christian Go. Congratulations everyone. At congratulations sa mga nakatapos sa fun run. At nakauna kay Atty. Harold Respicio. Ang daming ang bilis tumakbo mga taga ng Mercedes. At nandun din si SK, nandun din si Mr. Adun, the number 1, SB, tumakbo din siya. Mr. Apostol, tumakbo mo ba? No, hindi ako tumakbo, but I joined the Sangguniang Kabataan all throughout the forum after the fun run. Yeah, buddy! Alright, ang ganda ng production ninyo ng umaga dito sa munisipyo. Ang ganda ng speakers, ang ganda ng lighting, ang ganda ng sound system, ang ganda ng bubbles. Everybody got wet. And ikaw ang may kasalanan, Andre. Pinasama lahat. Alright? Meron po bang komento mula sa ating kinatawan tungkol sa katagumpay na pagdaraos ng Linggo ng Kabataan ng nakaraang linggo? Mr. President, sir, I would like to personally express also my congratulations to the Sangguniang Kabataan for every year of Linggo ng Kabataan Conduct. They always set the bar high. Napakaganda po. Every year, gumaganda lalo yung celebrate ng Linggo ng Kabataan. After the fun run actually, sabi ko nga, I stayed with the SK all throughout the forum, and I would like also to say thank you to all those who have participated. All our 4 high schools in the municipality have joined the forum, plus the different contested activities sa maghapon po. So congratulations for a job well done sa Sangguniang Kabataan. Yeah, buddy! Okay, meron pa po bang mag-a-avail ng ating privilege hour? Wala na po. How about the question hour? Wala din po. Pumunta po tayo sa mga committee report. Mr. Kalihim. Yes, Mr. Presiding, we have the 4 committee report, Mr. Presiding. For the first, the Committee on Agriculture, the Honorable Domingo Baba Jr. For the proposed ordinance strengthening the implementation of anti-stray dog and other animal issues, promoting public safety and sanitation, and enhancing responsible pet ownership in all barangays of Reina Mercedes, and providing penalties for violations thereof. Kapag kakataon na ito, hindi muna po yung mag-iisip ko dahil sa sobrang tama ng sayo sa aking sarili. So, on my level, as a committee chairman on that league, with my member, the Honorable Herbert Galapay, and the Honorable Alvino Pagtapay, bibigay ko muna yung pagkakataon na para sila ang mag-handle muna itong mga issues and some report with regards dito sa stray dog animal. Sige po, sino po ang magbibigay ng report? Mr. Galabay, sir?
Sige po, sir. Mr. Taylor, Your Honor, maraming salamat po. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Nung nakarang regular session po ng ating pong konseho ay nagbigay po ang pong mga lingkod ng mga manifestasyon patungkol sa naganap na committee hearing. Ang proposed na ordinansa na palakasin ang implementasyon ng stray dogs and other animals dito sa ating community. And at this juncture, Mr. Chair, may I move to include this proposed ordinance in the calendar of in the business for today to open it for debate and possible amendments, Mr. Chair. Okay, sige po. Tatawagin po ulit yan mamaya. Alright, maraming salamat, Mr. Honorable Bawa sa pag-attend ng session ngayon kahit po kayo ay may sakit. Magandang araw po. At napakagwapo niyo po sa inyong bagong lupit. Hindi halatang may sakit kayo. Okay. Huwag niyo po masyadong i-exert yung sarili ninyo ng masyado. Unahin po natin ang ating kalusugan. Dahil yan po ay mas mahalaga. Sa susunod na committee report, Mr. Secretary. The next is the committee report of Honorable Arnold M. Barangan regarding the inquiry of sanitation and environmental concern at a certain piggery around the boundary of Barangay Tulod and Napaco Grande. Mr. Barangan, sir. Mr. Chair, nung nakaraang pagpupulong sa committee na ang nag-chair po sa ating committee hearing ay ang Committee on Agriculture, Committee on Environment, and bigyan ko po ng pagkakataon as requested, syempre, the chair ng Agriculture to make the committee report, Mr. Chairman. Sige po. Honorable. So, good morning ulit. Para matuluyan na yata yung sarili kong pag-isip dito. Sa mga kukulog pag-uulat sa makaraan na aming meeting. So, Honorable Vice Mayor, member of the Burgos Valley. So, hindi natin yung mga dito. May mga bagay na pinag-uusapan na hindi nadala sa maayos na usapan. So, dito sa opening statement na gusto sa award this body exercise oversight function to ensure that the right welfare of our constituents are protected, particularly in matters affecting public health, safety, and environment. This proceeding is shall give good opportunity for Kumplina, present, the grievance, for respondent to answer the religion and the concern barangay. So, napakahirap din position ng isang chairman. Although, pinapakinggan lang natin yung mga pagsagot na hindi naman nauugnay sa tama. So, Mr. Chair, the barangay captain and officials of Barangay Tulog, nandito na po lahat ng mga sinabit na pagsisiyasa. At ganun din itong barangay laptop ko na hindi ko maintindihan kung anong mga pasaytaan at parang magawa ng mga story na wala naman dito sa Jesus. So, although na-comment na rin yung mga iba, sana sa susunod na pagdinig na schedule tomorrow, lahat ng mga taong
dapat may imbitahan dito sa pagpinig. Sana 100%. So maraming salamat. To be continued. Ang galing magiging anger ni Honorable Robert Pala kahit may sakit pagkita, may sinusitis na yan, ha? May sinusitis na yan. Abangan niyo po, sabi ni Konsehal Robert Bawa, abangan natin bukas. Matinding sagutan ulit bukas na mangyayari patungkol sa hearing ng inireklamong piggery dito sa barangay ng Paco Grande. Nung nakaraan po, hindi po naka-live yung video pero may upload po yung recorded. Kasi po mahirap talaga mag-live, mahina yung signal dito sa ating session hall. Pero darating po yung recorded video nung nakaraan na session na upload po online. Pero bukas, try po namin na i-live yun para mapanood po ninyo ng live yung diskusyon bukas patungkol sa inireklamong piggery. Maganda po ang mga nangyari last time. Tulad nga sabi ni Councilor Bawa, marami po kayong matututunan at marami pong natalakay. Masarap pong panoorin. At bukas po, mas magandang action daw po ang mangyayari dahil naroon po yung nag-ooperate ng establishment in question, yung may-ari ng lupa at ating mga regulators sa ating mga munisipyo. And once and for all, masasagot na po ang problema niyan. Meron pa po bang masasabi ang ating kinatawan tungkol sa report niya binigay ni Konsehal Bawa? Abangan din po bukas, mga kabayan. Para sa susunod na committee report, Mr. Secretary. Ang susunod na pag-render ng committee report ay walang iba kundi si Honorable Paulo Arandon, Committee Chairman on Laws and Ordinances regarding the renumbering of all houses and establishment in Reina Mercedes and updating the street names in all barangays of Reina Mercedes, including those newly opened barangay roads. The podium is yours. Number one, Mr. Honorable Adun. Thank you, Mr. Chairman. Good morning po sa lahat, our SB members and our Honorable Vice Mayor Attorney Jerry Respicio. Last week po, nagkandak po tayo ng committee hearing regarding po sa renumbering of all houses and establishments in Reina Mercedes and updating the street names in all the barangays of Reina Mercedes, including those newly opened. Sinundan po ng boundary dispute between Barangay Dangan and Paco PK. For the committee report, number one, on committee on those and ordinances naming and updating the street names in all barangays of Reina Mercedes, dated August 2025 po. With the background and discussion, a committee hearing was conducted on August 2025 to deliberate on the proposed measure. We invited lahat po ng barangay captains po ng buong bayan ng Reina Mercedes. Narinig po natin ang kanilang suggestions, concerns, and questions regarding the guidelines po. Dinagdag din po ng ating mga officers from engineering office na ang maximum meter to be named for the street is 5 meters po. In our recommendation, we request all the 20 barangays to submit the resolutions on renaming and updating street names for us to review. That's all, Mr. Chairman. Submitted, yours truly, attested, Honorable Salvador Apostol III, committee member, and Honorable Herbert R. Galabay, committee member. Sinundan po ang ating committee report number 2, yung boundary dispute between Barangay Dangan and Barangay ng Paco Pequeño. On the background and discussion, a committee hearing was conducted on August 20, 2025 to deliberate on the proposed measure. During the hearing po, the two barangay chairman discussed the issues and concerns of the boundary. Ang sabi po ni Kapitan Henry Respicio from Dangan,
tinuro niya po kung saan po yung exact boundary doon po sa harap ng Agat Trading. Ang sabi naman po ni Honorable Arya Reyes from Napac Pequeño, tama po, yun po yung boundary po nila. Kasi ang dami pong nagkakamali na pagkalagpas po ng bridge, yun po yung jurisdiction po ng Daman. Pero ang eksakto pong sa map po ng zoning, dito po sa may tapat ng Agat Trading po. Kaya nakapagkasundot po nila, nalalagyan po nila ng ato po, para alam po ng karamihan. At syempre sa atin po, we recommend and we request for the copy of the ordinance and settlement of the agreement of both Barangay Daman and Barangay Napac Pequeño, and signed by the chairman, dalawang chairman po, Cap Henry and Cap Reyes, kasama po ang ating mga barangay councils po. That's all, Mr. Chairman. Respectfully submitted. Yours truly, Committee Chairman on Laws and Ordinance, attested by our Honorable Salvador Apostol III, Committee Member, and Honorable Herbert Galabay, Committee Member. Thank you, Mr. Chairman. God bless po. Alright, maraming salamat, Mr. Honorable Abdul, sir. Meron po kong komento mula sa ating kinatawan? Wala po. So, i-encourage po ni Mr. Honorable Abdul ang ating mga barangay kapitan na kapag gusto niyo pong baguhin ang pangalan ng inyong mga lansangan, ay magsabit po kayo dito sa aming body para po ma-upload natin at may pasa natin bilang ordinansa. Hanggang hindi po pumapasa sa aming body, hindi po natin pwedeng gamitin muna yung bagong pangalan na yun. Pero kung kayo po ay nagmamadali, isabit niyo po kagad dito para may consider namin kagad. At patungkol po sa boundary dispute ng Daman at ng Napac Pequeño, yung boundary po nila ay walang pagbabago na mangyayari. Kung ano po yung nakasulat sa ating regulasyon, yun na din po yun. Ang hindi lang po pagkakaintindihan ay hindi nila alam kung saan yung boundary line dati. So, hindi na po natin kailangan baguhin pa kung yung titulo kumbaga. Nag-usap na lang sila at sila na mismo ang mag-a-adjust. Hindi na kailangan dumaan dito sa ating body. Pero kung gusto lang nila ng additional formality, pwede nilang isubmit sa atin at mag-attest na lang tayo doon sa agreement nila na ipatupad kung ano talaga yung totoong boundary na sang-ayon sa ating mga regulasyon. Congratulations sa successful committee hearings at sa magandang report at malinaw na report, Mr. Honorable Adun. Great job! Pumunta po tayo sa unfinished business. Mr. Secretary. Yes, Mr. Presiding, for the unfinished business, the first is the ordinance strengthening the implementation of anti-stray dog and other animal measures, promoting public safety and sanitation, and enhancing responsible pet ownership in all barangay of Pedro Mercedes, Isabela, and providing penalties for violations thereof. Introduced by the Honorable Herbert Galabay. Mr. Galabay, sir. Thank you once again, Mr. Chair. I will make my motion already, Mr. Chair, to include these proposed measures in the current business for today for second reading and to open it for debate and analysis. O sige, take up na natin for second reading. May kopya po lahat ng miyembro ng kinatawan na ito ng ating proposed ordinance tungkol sa stray dogs and other animals. Mr. Galabay, baka gusto mong bigyan kami ng overview about sa provision ng ordinance nito? Yes, Mr. Chair. All members of this body is already furnished with copies of these proposed measures. And this proposed ordinance, Mr. Chair, is anchored to RA 9482 and RA 10631. There's a need to localize these national laws, Mr. Chair, to enforce and effectively address the growing concern of stray animals within the municipalities. I believe, Mr. Chair, that the proposed ordinance seeks to create a safer community by controlling stray dogs
because stray dogs pose a significant risk to public safety due to potential bites and road accidents. Kaya kailangan natin ipasa ito dahil mismo ang Benefiting Agency, ang Municipal Agriculture Office ay nagpahayag po ng kanilang pong suporta para sa implementasyon ng Republic RA 9482 ay hindi po sila mahihirapan sa pagbabaksin sa mga aso. Ganoon din po, ang ating mga miyembro ng kapulisan, PNP Direct Mercedes ay nagpahayag din ng kanilang pong suporta para maibsan, mabawasan ang aksidente sa lansangan na nasasagutan nitong mga stray dogs and other animals. Ganoon din po ang ating mga punong barangays ng Direct Mercedes ay nagpahayag din ng kanilang suporta sa pamamagitan ng mensahe ng ating pong ADC President, Honorable Rodrigo Pascual. Bagamat meron pong silang mga sinabi na bagay-bagay na posibleng mahihirapan sila sa implementasyon. Ngunit, ang ating pong MAO, ang ating Municipal Agriculture Office ay nagbigay po ng kasiguruhan na ang lahat ng mga barangay officials o yung tinatawag po natin barangay, yung mga implementing bodies ay magbibigay po sila ng sapat na training para sa pag-apprehend ng mga stray dogs sa bawat kanya-kanyang barangay state. Maraming salamat. Ang nakikita po natin daw kasi dito, Mr. Chair, ay kaya hindi po na-implement ng epektibo ang RA 9482 sapagkat wala pong impounding facility na nakalagay sa mga barangay. Dahil ang sinasabi po ng 9482, RA 9482 ay sabi-sapat lang po pinto po yung mga impounding facility. Kaya ginawa po natin mas sistematiko at komprehensibo ang ordinansa ito para mismo sa barangay level, pagka na-implement po natin ito, ay mayroon na po tayo mga impounding facility. At naniniwala po ako na sa mamagitan ng Mr. Bill ay magkakaroon po tayo ng mas maayos na implementasyon laban sa mga stray animals dito sa ating pong bayan. Yun lang po, Mr. Bill. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Honorable Galabay. Bukas po ang ating floor para sa debates, interpolation, at proposal for amendments. Mr. Esteban Servan. Magandang umaga po sa ating lahat. Mr. Chair, alam mo na karang hearing natin tungkol dito. Parang nagtapos yung public hearing na parang malinaw, lalong-lalo na sa paghuli ng mga aso na yan. Alam nyo, sa bagay, according to the committee chair, na nagbigay ng assurance ang ating MAO na magkakaroon ng training kung paano huliin ng mga aso. Talagay ko yung mga aso na yan, trinay na namin yan sa malalatang barangay, yung committee chair ang nagpisimon namin. Ginobilize niya yung 15 na tanod, kahit isa walang nahuli. Lumalaban talaga niya, tumakbo sila. Kung siguro, common sense naman, kung makipagtulungan lang ng mga may-ari ng aso, maghiwala ka, isang minuto lang huli lahat yung aso. Kaya talagang, kung makipag-cooperate lang, kailangan talaga yung dissemination talaga yan. Para hindi naman na mahirapan yung mga barangay captain sa paghuli niya. Mahirap talaga. Sabi ko nga kanina, tinirayin na namin yan kahit isa walang nahuli si POC. Pero, yung aso, siksitan mo na yun, kahit 10 yan, 5 yan, kapasok sa loob ng bahay mo yan Kaya nasa pa rin. May hari ng aso talagang susi yan. Napakadali yan kung magipag-cooperate sa mga may hari ng text yan. Hindi na kailangan ng training pa yung mga talo, yung mga pagkastis yan. Try mo, yung aso, sisikat mo lang, papasok na sa loob. Ikanin mo na. So far, ang dami pa rin talaga, wala. Kahit masa ito na ito, itong batas na ito, ordinansa na ito, kung wala rin cooperation ng bawat isa, yung
may-ari ng aso, magipagpustahan ako. Sakit lang ng ulo yan. Pag-uli ko na kasi provide ka lang kung saan mo ilalagay mo yan. Pinakabilis na talaga yung presentation, may barangay siguro. Kung hindi matigas ng ulo ng mga tao, saka may mga fines naman na yan na nakalagay, mga penalties, in case na hindi sila sumunod. That if something happened, na i-cause an accident, bahala na sila. Yun lang. Maraming salamat, Mr. Esteban. Mr. Galapay, sir. Tama po yung sabi po ni Honorable Esteban, Mr. Kim, na kailangan talaga ang kooperasyon ng ating mga may-ari ng mga hayop, lalo na itong mga aso. Kaya po ang isang objective po ng proposed ordinance nito ay upang i-promote ang pagiging responsible pet owner. Yun po yung isa sa mga objective niya. Para maiwasan po itong mga posibleng pagkakagat ng mga aso na nagkakaroon ng rabies at involvement ng mga stray dogs sa mga aksidente, sa road accidents. So tama po yun, yung sabi po ni Honorable Esteban, na ang isa sa bakay ng ordinansa ito. Kaya po ninolokarize po natin ang RA 9482 para i-promote ang responsible pag-aalaga ng hayop. Thank you so much, Mr. Galapay. Mr. Honorable Mawas, sir. So, thank you, Honorable Chairman. So, yung pagpapalakas ng isang ordinansa patungkol dito sa dog stray ban, talaga tama yung sinabi ni SP7 na napakahirap na dito ng isang ordinansa bilang isang abang barangay. Ulo, kasama natin si Division ng mga barangay captain, kami din ni SBPO, galing na kami sa pagkakakitan. Meron na tayo sa SBPO, national law na ito. So, itong bagay na ito, under the Republic at 106.1 under Animal Welfare. Pag inaras natin na lumisan na aso, malamang na may pagkatulong isang dapat pinagawa sa atin. Pero ang tanging may relevant na pula, dahil nagkaroon dito sa kami, pag nakasabi ito, kailangan magkaroon ng information of petition campaign with regards to the proposal of finance. So may mga design po para hindi mahirapan na Pascual o representative ng mga barangay captain. May iniiwan ang mga tao, yung mga asong dala, kubong sa iyo ng lalagyan lang ng paing lahat ng dalang aso, maramang makukulong lahat yung mga dogga yan sa para hindi na mahirapan o hindi na mahirapan yung mga concern na magpatupad ng batas na ito. So, kailangan pupunta kayo sa akin para o kaya sabihin ko yung picture. Kasama ako Mr. Krumay. Yung proposal ng bilas ito kasama. Yan man. Para makita yung design, wala pa siguro 1,000 yung isang buo. Kahit 5 kaso kaya po ito. Ang kahirap lang, nagastos tayo yung pain. Kaya papain na natin yun. Mas mapadali yung pag-irrepeta itong existing laws na ito sa bawat barangay. Yun naman, Mr. Chair, may mga design na po na ipakita sa mga barangay para yun na lang ang isang para mas effective itong ordinance na ito. Maraming salamat, Mr. Bawa. Mr. Honorable Apostol, sir. Thank you, Mr. Chair. To the proponent po, Mr. Chair, isa po kasi sa
legal and ethical concerns na nakita ko lang dito is yung the risk of violating the Animal Welfare Act. So, as of this time, wala pa tayong train talaga na kung paano mag-apply ng aso. And pangalawa po is the budgetary requirement because the problem na present ng mga barangay officials na last time na hearing is that una-una, if we need to come up with a facility para maigagay yung mga ma-apprehend is the budget of the barangay. Kasi tapos na sila sa budgeting for this year and I don't think makakapag-allocate pa sila ng para sa facility, impounding facility. Paano natin ma-resolve yan sa bawat barangay na magkaroon ng isang facility para masabing humanely treatment pa rin doon sa mga asong ma-apprehend? Pwede po kayo sumagot, Mr. Galate. Maraming salamat po sa katanungan ng ating mga honorable apostol. Exactly, tama po na kinakailangan na naman talaga para maging epektibo ang ordinansa ito ay dapat na-establish mismo sa barangay level magkaroon ng impounding facility. With regards po sa budget, Mr. Pierre, gaya mo nagsabi ng ating po kasamang SB member, Honorable Laura. Ito po ay hindi po siya ganun kalakihan ang kinakailangan sa paggawa ng impounding facility. Na naniniwala po ako, Mr. T, na ang ating mga barangay officials ay kaya po nilang gumawa, mag-establish dito. Sapagkat mismo, ako po ay gumawa ng isang pong estimate. Sabi ko nga, siguro yung single ay hindi po siya maabot ng mga 2,000. Ngayon, kung yung isang pasilidad, ay gawin po natin, ang mas maganda po siguro, hindi po natin pagkasahin yung mga aso sa mga pasilidad kasi baka mag-away-away. Ngayon, ang suggestion po, Mr. Slayer, ay gawin po natin single. Then yung isang facility, impounding facility, pwede po natin gawin 2 doors po yun. So, it was siguro na more or less mga 3,000. So, pag-estimate po natin, yung 3,000 pag 5 ang pasilidad ni ipupunta ng isang barangay, that's only 15,000. Na sa tingin ko naman ay hindi po ganun kalakihan. Kaya-kaya po i-align ng ating mga punong barangays ang budget na ito, Mr. K. Ang concern ko, Mr. Chair, if you are to allocate at least 3,000 pesos for a facility to accommodate one stray animal, lalabas kasi na parang substandard yung dating ng facility. At kung substandard siya, baka mapansin kasi ulit ko ng mga animal welfare advocates ulit, masabi, hindi humane yung naging treatment natin. These are just hypothetical questions na. Okay, given na kaya makapag-provide, maging resourceful ang ating mga barangay officials to put up an establishment, a facility para mapaglagyan sila. Another thing is to maintenance. Hindi lang yung paglalagay ng facility. For as long as nasa kustodiya ng barangay kasi, ng impounding facility yung mga dogs, mga aso, at iba pang mga animals na mai-impound. Aalagaan po nila to, making sure na in good hands sila. Yung pag-allocate pa rin ng pondo para dito, maliban sa pag-apprehend, pagpapakain, at iba pang mga gastusin na maaaring ma-incur during the impounding. Yes, Mr. Dean, tama po yung sabi ng ating pong kasamahan SB, Apostol, na sa provision po ng ating proposed ordinance ay nakalagay po doon na yung mga apprehended animals, mga stray dogs, ay meron tayong i-implement na sustenance fee para ito po ay gastusin na pasamantala ng mga barangay. Pero pagka nireplay po ng pet owners, ay babayaran din po na yung kanyang yung tinatawag po natin sustenance fee. But the sustenance fee can only be collected after the maklaim na ng dog owner or animal owner. That's the only time that they can pay for the sustenance fee. Meanwhile, kung wala pong revolving fund for this,
paano kaya natin sila mapangalagaan na maayos, Mr. Chair? Nakalagay po sa ating provision, Mr. Chair, na sabi nga ng ating mahal na ABC President ng ating mga barangay ng Tren Mercedes na hanggang maaari po ay magtatagal ang po sana ng 24 oras ang mga nahuling aso. Kaya po sinasabi po ng ating pong proposed ordinance under Section 14, Article 4, Section 14, again, sustenance shall be collected from the owner for each day that the animal is impounded. For dogs is 100 pesos if applicable. Ibig sabihin ko, Mr. Chair, kung magtatagal ng 24 oras yan, pwede naman silang hindi sila baka ginabigyan ng foods. Or, syempre, ina-adhere po natin yung implementation ng 1061 ng Animal Welfare Act. Yung revolving fund na sinasabi po ng ating pong kasamahan SD ay pwede naman po siyang may mga petty cash fund naman ang ating pong barangay na pwede po nilang pagbubutan, Mr. Chair. Sir Chair, nire-recommend ng proponent na ang mga ma-apprehend po natin should be claimed by the owner within 24 hours. Tapos pagdating sa sustenance fee po natin, Section 14, sinasabi na for dogs ay magbabayad na 100 pesos per day. So yung possibility na mag-i-stay sila dyan more than 24 hours. But if magtagal sila dyan 3 days or 4 days or even 1 week, anong magiging treatment natin sa kanila? Ang rekomendasyon po natin, Mr. Chair, dito sa ating pong proposed ordinance na halagay po sa mga provision nito ay up to 3 days lang po siya. Then pag hindi po reclaim ang mga impounded animals, stray animals, ay pwede na po niyang idala dito po sa ating municipality, dito sa ating munisipyo. Na sinasabi rin po ng ating RA 9482 na sa mga first class municipality ay kailangan na rin po mag-maintain, mag-establish ng impounding facility para sa mga stray animals kagaya ng mga aso, Mr. Chair. So, yung rekomendasyon po kasi, Mr. Chair, na 24 hours ay galing sa ating pong mga punong barangays. Pero naniniwala ko tayo, Mr. Chair, na kung ang isang pet owner ay mahalaga sa kanya, ang kanyang pong alaga, ang kanyang aso, ay hindi niya pinapatagal ng 24 hours. Sigurado ako na i-replace yan agad. At bago po ma-implement, magkaroon ng full implementation ng ordinance ito, ay kinakailangan po natin na magkaroon ng matinding yung education campaign or may nakalagay po Mr. J. dito. Under Article 5, Mr. Bill, mula magkakaroon po ng intensive education. Section 19. Section 19. Yes, information and education campaign. Ibig sabihin po, ang recommendation nga po natin ay ipag-implement po tayo ng dry run para yung adaptability
ng ordinansa ito sa kapaligiran sa bawat barangay ay makapag-adjust po itong mga may-ari ng mga hayop. Yung dry run nandito sa proposed ordinance? Yes, Mr. Chair, yun po sa effectivity. Dun sa effectivity, Section 24 po, na sinasabi po niya, this ordinance shall take effect upon completion and establishment of impounding facility both in barangay and municipality. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi man siya maliwanag na sinasabi niya na magkaroon ng dry run. Ang sinasabi po natin dito yung effectivity niya, meron ng information and education campaign at establish na po ang mga impounding facility sa barangay level, then saka po tayo magkakaroon ng full implementation. Ibig sabihin, Mr. Chair, bago ito mag-fully implement, kailangan mo naman ensure natin na establish ang mga impounding facility sa bawat barangay. Yes, Mr. Chair. Paano po ba, Mr. Chair, paano kung ang nakapag-comply lang is around 50% of the barangays na nakapag-comply lang? Facility and the rest of going or wala pa sa plano. Hindi naman namin pwedeng 50% lang din yung implementation natin ordinance. Paano natin how do we deal with it, Mr. Proponent? Gaya po na ating sinasabi, Mr. Taylor, na ang ating pong mahal na local executive, ang ating punong exekutibo, ang siya pong magbibigay ng direktiba sa ating mga barangay officials para sumunod, i-implement ang ordinance ito. So, nandiyan, depende yung pagre-restant po ng ating mga punong barangay ay sa utos po ng ating pong mahal na punong exekutibo at syempre sa delegation na rin po ng ating pong ABC President. Naniniwala po ako na sa pagbibigay ng direktiba ng ating pong punong ehekutibo para ma-implement ang proposed ordinance na ito ay tatanima susunod ang ating mga punong barangay, Mr. Chair. Mr. Chair, one more question please. Pagdating sa Section 24 yung effectivity, kasi hindi ko mahanap yung sinasabi mo magkakaroon ng dry run, Honorable Galabay. Pwede ba natin include din sa effectivity clause mo saan instead of ito lang, ang effectivity pwedeng after 30 or 60 days maybe, para yun lang pinaka-dry run ng parang pinaka-dry run na ng ordinance na implementation. Yes, Mr. Chair, pwede po na ilagay po natin clearly, explicitly yung pagkakaroon ng dry run bago magkaroon ng full implementation ng ordinance. Napakalaki din ng possibility, Mr. Chair, na ang mahuhuli ko natin stray animals ay hindi mismo doon sa barangay. Maaaring ito ay galing sa kabilang barangay o mas malayo pa na posibleng ma-impound din. At sa ganyang pagkakataon, posible na hindi ito kaagad ma-claim, lalo na pagka hindi posted na meron tayong na-impound na ganitong stray animal. Paano ang magiging treatment natin dito, Mr. Chair? Tapos, Mr. Chair, may posibilidad po na gano'n. Yun pong tinatawag natin mga, yung mga aquarium. Mga gano'n, mga gano'n aso talaga. Depende po sa judgment ng ating pong mga barangay council. Kung ito po ay walang mag-claim, pwede na po nila i-direct po dito sa ating pong municipal impounding facility po. Yan lang muna, Mr. Chair. Mr. Esteban, sir. From the word gala kasi, mga gala na aso. Talagang tama yung sabi ni S.P. Apostol na talagang sigurado yung mga mahuli natin aso. Hindi lang galing sa barangay natin. Sigurado galing from yung barangay. Sigurado yan.
Now, ang tanong ko lang dito, kasi lumalakas na isang problema dito, yung feeding, kung saan kukunin yung pakain, di ba, yung tulog. Ang tanong ko lang dito, since na marami na lang po tayong mga restaurants dito sa bayan ng Red Mercedes, kaya yung mga leftover naman, malinis na, di ba? Yung tanong ko lang kung pwedeng kulikta yung pakain sa kanila. Alam mo yung lalakaso, kahit pakain naman yung pinakain yun eh. So, mas malinis naman siguro yung mga leftover sa restaurants na hindi nakakain ng mga tao. Kung may magkulikta yan, pwede po kain. Hindi po natin suggest ang ganun gawa ng sinabi. Pagka ang promote po natin ay yung Animal Welfare Act, kung saan dapat itrato rin po natin ang mga apprehended animals humanely, sabi nga po. So, hindi po natin nire-recommend po yun sa kasi mas malinis pa yun kasi sa dalang aso pa yun. Talagang kinakain mga yun eh. Saan sila na pupupulo? Yung mga leftover sa restaurant na malinis. Kaya sa bagay, tama yung sabi. Since ito ka ng mga objective ay na Sige po. Meron pa po bang katanungan? Ako po magtatanong, sir. Sa stray animal po, kasama po yung domesticated animal? Opo, Mr. Ken, kasama po yung mga domesticated animal. Ang mga alagang baboy po, alagang baka, alagang domesticated po yun. Kasama po ba sila doon? Yes po, Mr. Ken. Those domesticated animals are include, kasali po yung mga baka, mga baboy, mga kambing. So, ibig sabihin kapag meron akong 10 baka, 7 kambing, ipapa-anti-rabies ko lahat yun. Papalagyan ko lahat ng tag. Tapos magsabay-sabay, lumabas kasama yung mga anak pumunta sa lansangan. Lahat sila hulihin at ilalagay sa impounding. Ang sinasabi po ng ating ordinance sa Mr. Chair, we adhere the RA 9482. Kung saan, ang sinasabi po kasi ng 9482 ay nakafocus po siya sa mga aso. At saka makontrol yung pagkalat ng rabies. So, pagdating naman sa mga other domesticated animal, nakalagay nga po ito sa ating section 14 na dun sa ang nakalagay po, if applicable and determined to be a stray. Opo. Yung tinukoy po ninyo na batas, RA 9482, tama po kayo na aso lang po yun. Yes po. Pero maganda po itong ordinansa na to kasi ina-expand na sa ibang mga hayop. Baka gusto niyo pong i-consider na huwag nang isama yung mga farm animals, farm domesticated animals, kasi kapag nakatakas yung kalabaw at saka baka, baka turukan ng rabies yan o ilagay doon sa impounding, hindi ka siya. Walang damo. Meron po tayo nakalagay dito sa ating provision, yung holding area naman na. Kasi gaya ng baka o mga large animals, hindi talaga kasya sa impounding facility. So meron po tayong tinutuloy dito. Kasi hindi po maiwasan po na meron talaga minsan yung mga kalabaw, baka, ay nakakawala sa kanilang tali. Baka pwedeng liwanagin dito sa provision, sir, naiintindihan mo po na ang main objective dito is baka mangala, baka magpupo sa lansangan, baka kumain ng mga halaman ng kapitbahay. Baka gusto mong i-delineate yung mga domesticated animals kept as pets or farm animals. Kasi po, iba yung extent ng damage na nagagawa nila. Yung mga pet animals, meron talagang real risk ng rabies. Mga gat, pumupo sa lansangan. Pero kapag mga farm animals, hindi masyadong nakakatakot. Kapag kambing, umano siya sa kusina mo, hindi ka masyadong matatakot eh. Kakainin niya rin halaman mo, pero kasi po kapag i-handle na yan ng ating mga barangay officials or ng ating mga official ng munisipyo, baka iba yung treatment. Mahirap i-distinguish yung treatment between pet animals na nagpo-pose ng greater risk than farm animals.
Sinali po natin ang mga other domesticated animals, Mr. Ken, dahil na-observan po natin na isa sa mga nagpo-cause ng mga aksidente sa lansangan ay itong mga galang hayop. Na minsan kinasasangkutan din ng mga malalakang uri ng hayop, gaya ng baka at saka kambing. Kung kaya kasagit mo sila. Yung rabies naman, Mr. Chair, naman yan, alam naman natin na mismo ang Department of Agriculture, ang ating MAU, sila po ang mag-identify kung anong klaseng hayop po yung kanila pagtuturukan ng rabies. Alright. Ang in-anticipate po natin dito, Mr. Chair, yung kaligtasan ng ating kumlansangan at yung malinis na kaligtasan ng ating lansangan. Ibig sabihin, walang stray animals na nakakalat sa daan. Walang makokontrol natin yung mga road accidents. At saka yung indiscriminate defecation, Mr. Pierre. Sige po, sa third reading, sir, ilagay na lang if applicable or found advisable kung kailangan ng rabies. Found advisable ng ating agricultural office dito. Kasi hindi po lahat ay tinuturukan ng rabies. Yes, Mr. Pierre. Required din po ba dito sa ordinance na iparegister yung hayop at lagyan ng tag? Yes, Mr. Pierre, may mga provision din po siya dito. So pati lahat po ng alagang baboy at baka at manok lalagyan ng tag? Kailangan iparegister? Yung mga in-encourage po natin, Mr. Pierre, madalas kasi nakikita ng ating mga stray animals ay yung mga aso sa lansangan. Gagaya po ng sinasabi po natin, ang ordinance na ito ay naka-conform po sa RA 9482. Kung saan, kung ano po yung pinapatupad ng batas na ito ay ganoon din po naka-conform din po siya. Sige po. Mas maganda po sa third reading, sir, i-distinguish na lang natin kung alin yung hayop na dapat iparehistro at alin yung kailangan ng tag. Dito po sa RA 9482, kailangan iparehistro talaga yung mga aso at kailangan lang yan ng tag. I don't think kailangan ng tag yung kada manok. Kada chick. Distinguish ko po sir para malitaw para walang magbabayo yung masyado dito. Mr. Bawa. Pagdagdag lang po sa katanungan yun, na kailangan na-raise po lahat ng mga pantaya. Yung kaso, para hindi ang section na sinayo rito, yung section na ito, na may mga provision sa penalty. So, kung paano yung isang nahuling animal at hindi na-register sa isang barangay, yun ang problema. Sino mananawag doon? Siyempre, nandun dahil mamumulta siya ng mga 500, yung halaga ng aso is 300 yun. Kailangan na kayo ng tama po yung pagtanong na lahat ng maalam ay kailangan may tama. Reported sa kaming chairman ng agriculture at sa Bishop sa PA, just in case na may pag-aatras sa mismong may-ari, may nakapangalan na record na sa barandayan natin, kahit plastic lang, na ban dito sa may tema, para agad-agad, balikan din natin kung sino may-ari, yung nakagad na aso kaya po. Tama po yung kaisipan ni Honorable Mr. K. Yun po ang ating pinarekomenda sa ating Municipal Agriculture Office kung saan sila po yung pangunahing mag-implement ng ordinance ito. Katulong po ang ating mga barangays. Salamat, sir. I think kailangan din natin yung distinction pagdating sa paglagay ng leash. Kapag ilalabas, halimbawa, hindi mo, tulad ng sabi ko, kailangan yung distinguish yung farm animals sa pet. Talaga. Kasi yung mga pet lang naman talaga nilalagyan ng leash. At saka mahirap din lagyan ng leash yung pusa. Kapag iuwa mo yung pusa, akyat yan sa puno. Akyat yan sa puno, mahirap mo rin yung pusa. Tingnan mo natin yung boss. Yung mga ibang mga provision dito tulad ng leash, restraint, rabies, yun. Hindi siya masyadong applicable sa mga farm animals. I think it's advisable na i-distinguish sila dito sa provision.
para hindi fraud yung application at hindi malito yung mga kababayan natin kapag sumusunod sila. At ganoon din siguro sa containment, boss. Pagdating sa containment, kaya po kinakontain yung animals para po hindi mga ganano po. Halimbawa, yung aso kakontain mo talaga sa loob para hindi mga malay mo may nabis, ganun din yung pusa. Pero sa tingin po ba, advisable i-contain yung kalabaw na nakawala? Or yung manok na pumunta sa kapitbahay? Or yung kambing? Yes po, Mr. Ken, yung yung alagang hayop gagaya ng kalabaw. Kasi pagka hinayaan natin yan, itali natin sa dun sa temporary holding area, sa containment. Kasi pag hinayaan po natin yan na gumana, pwede po itong manira ng mga pananim. Kagaya ng mga gulay, mga pananim na mais, mga ganun. Sa tingin niyo po ba, advisable na magkaiwalay yung containment ng farm animals at saka aggressive pet animals? Kung minsan po, may mga bulldog dyan. Tapos sinama mo sa mga kambing. Baka inin niya yung mga anak ng kambing. Magkaiwalay po ba yung containment facilities nila? Yes, Mr. Ken, dapat po magkaiwalay talaga. Oh, medyo mahal-mahal yun ah. Mr. Ken, yung nire-recommenda po nating impounding facility, ay ito po ay gawa sa steel matting kung saan pwede naman po talaga ilagay doon. Single po yung nire-recommenda po nating impounding facility, Mr. Ken, para maiwasan nga po yung paglalaban ng mga nahuling aso. Kaya yun, hindi naman siya ganun. Kung ano yung impounding facility ng mga aso na walang breed, at ganoon din yung mga impounding facility ng mga hybrid na mga dogs, ay ganoon din po siya. Walang din po yung pinagkaiba. Sabi po ninyo yung domesticated animal kapag pumunta sa public place, kailangan i-impound. Tama po ba? Pumunta sa public place po na walang direct control ng may-ari. Kailangan pumuliin. Yes, Mr. Ken. Paano po yung kapag yung pusa ay umakyat sa pader at pumunta siya sa bubong ng kapitbahay ko? Pwede ba siyang i-impound? Kung kaya pumuliin na natin kung mga barangay animal control team, Mr. Ken, pwede po nilang huliin ito. Public place po ba yung bubong ng kapitbahay ko? Private. Baka gusto niyong isama dito, sir. Kasi dito ang nakikita ko, buhuliin siya kapag nag-roam sa public place. Paano naman kapag hindi sa public place? Kasi ang public place, malansangan, mga parks. Paano naman kapag sa kapitbahay pumunta? Kasi madalas doon sila pumupunta. Pwede ba sila muliin sa ganong instance? Ginawa ko na, Mr. Ken, na sa pampublikong lugar lang, sapagkat sa mga public places, doon po madalas pumupunta yung mga tao. So, siguro doon sa mga bagay na yung pusa pumunta sa bubong ng kapitbahay, hindi po sakop ng ating ordinance dito, Mr. Ken. Ang nire-recommenda po natin ay yung mga pampublikong lugar lamang po, kagaya ng po ng park, lansangan, mga community centers, mga ganun po. Yun po ang natin sa Ken. Huwag po namin gawin masyadong komplikasyon yung trabaho po ng ating mga implementing Kasi po yung aso namin sa bahay, isang lalaki lang. Feeling ko may girlfriend yun eh. May maingay kapag madaling araw, mga 2 AM, 3 AM, lumalabas ako. Sino itong maingay na itong may aso? Babae. Girlfriend niya ata, pupunta sa bahay. Hindi ko pwede kuliin yung boss under sa ordinance. Mr. Ken, pag naipatupad talaga ang ordinance ito, kung meron po kayong kakayahang huliin, then huliin po niyo. Hindi ko po mahuli, boss, kasi sabi sa public place lang dapat huliin eh. Kapag nag-roam sa public place. Nasa sa inyo, sir, gusto mo bang i-include sa scope ng ordinance kapag na huli natin yung hayop sa private place naman, pero hindi sa kanyang home. Kasi madalas yung mga hayop pupunta talaga sa private place yan.
Hindi sila nagliligawan saan-saan, doon sila sa bakod, ay sa bakuran namin. So very specific po yung ating pong tinuran sa ating ordinance sa Mr. Chair. Kung saan sa mga pampublikong lugar lamang sapagkat kasi yung halimbawa po yung aso, pagka nagbawas po sa daan, yun po yung nag-contribute ng unsanitation sa ating pulansangan. Then, ito naman mga ito, kung nasa private property sila, pagka nagdumi ang mga yan, parang ano lang naman, parang wala lang. So yun po yung natin, Mr. Ken, na kailangan ang tinuran po natin sa ating provision, sa ating ordinance ay naka-focus po siya sa mga pampublikong mga lugar po, Mr. Ken. Okay. Kayo po bahala dyan, boss, kung gusto nyo i-include yung private place sa next version ng draft. Yes, sir. Mr. Apostol, sir. Kung ang focus po ng ating ordinance ay yung mga stray dogs sa public places, I think that would be incorporated into Section 5, letter F of this proposed ordinance, prevention of nuisance. Prevent the animals from causing nuisance or disturbance to the neighbors. Lalo na, pagka may excessive barking na or destructive behavior. So I think, pasok dapat siya, either public and the private areas. Yes, Mr. Bill, yung section 5, subparagraph F, yung prevention of nuisance. Ito po kasi ay, ano po, nakaka-store po kasi ito sa pampublikong mga lugar. Kaya, pinabuti po natin isama ito kasi nagkaroon na po ng public disturbance. Kahit sa mga privado, kung ito po ay nagbibigay ng public disturbance, pwede po natin ito i-call out yung attention na natin. Pag nag-excessive barking yung dog in public places, huhulihin. Public Places. Pag may control yung may-ari, Excessive barking talaga yung dog. Kasi you cannot just control the dog from barking. Kung uneasy dog, hindi siya komportable, or stress yung dog, hindi mo talaga mapapatigil yan. Or maybe the dog is sensing something else na hindi natin nasisense. Excessive talaga yung barking niya. Nasa public place siya. Dapat ba natin siya hulihin? without the control of the owner, Mr. Chair. Sabihin na natin wala si owner, siya lang talaga. Yes. The dog, stray dog. Kapag si dog, bibigay ng excessive barking din. Pero nasa private place siya ng kapitbahay. Excessive barking, kasi pwede naman siya mas Mr. Chair. Basta sa premises, sa loob ng bahay. Hindi mo naman natin kailangan kasi hindi naman considered as... Kung nasa loob siya ng bahay ng pet owner. Yes, yes. Pero kung nasa kapitbahay, which is a private place ng kapitbahay mo. Yes. Pwede bang huliin yun? Yes. Kung kaya nyo pong huliin, Mr. Chair, kung pwede rin namang huliin siya. Pero, dapat i-ano rin po natin yung ating pong yung personal judgment. Hindi, ibig sabihin lang ito kasi, hindi, ayaw ko lang mali today. In as much as I wanted to support the basis of this ordinance. Kung ang pinafocus kasi ng ordinance na proposal mo ay para lang sa stray animal na nasa public places. But tama yung tanong ni Vice Mayor kanina, paano naman sa private places? Di ba pareho lang dapat yung stray animal pa rin sila? Mr. Chair, yung pong katanungan ng ating pong kasamahan ay paano ito ay nasa pribadong lugar, private places. Kaya po sabi ko maliwanag po sa ating pong provision ng ating ordinansa na tinuran po natin dito ang mga pampublikong lugar. Ngayon, kung sakali ito po ay nagbibigay ng excessive barking, ito ay nagbibigay ng public disturbance.
Pwede, ang pwedeng gawin natin doon, Mr. K, ay i-report po natin sa ating pong barangay animal control team. Then, kung sila po ay nasa judgment po nila yon, kung pwede po nila itong huliin or abisuhan ang may-ari ng nasabing alaga, Mr. K. Mr. Proponent, kapag gagawa po tayo ng batas, dapat natin po. Wala po dapat attitude para gumawa ng discretion yung official kung dapat ba niyang muli o hindi o abisuhan. Kasi po ang tawag niya maging void for vagueness. Ibig sabihin maging unconstitutional yung batas kasi hindi malinaw yung batas. Hindi malinaw sa taong bayan kung ano talaga yung pinagbabawal o hindi. Unfair naman sa taong bayan. Hindi naman nilagay dito sa ordinansa na ito na bawal pala yung maingay na aso. Ba't mo kami hinuhuli? So dapat po tayo maging definite kung kailangan mo talagang i-penalize kapag maingay o hindi. Kailangan po rin yung sagutin yun. Mr. K, maniwala naman po sa aking condition doon sa Article 4, Section Article 2, Mr. K, Article 2, subparagraph F, yung tinatanong po na natin po kasama ng SD. Prevention of nuisance. Prevent the animals from causing nuisance or disturbance to neighbors or the public, such as excessive barking or destructive behavior. So, maliwanag naman Mr. K, prevent. Kumbaga, ang sinasabi po natin, dito po ay nakapaloob dito po sa responsible pet ownership. Article 2, Section 5, responsible pet ownership, subparagraph F, prevent your animals. So, prevention, kumbaga, ang aberto ng prevention, huwag hayaan na magkaroon ng prevent the animals from causing nuisance or disturbance to neighbors of the public. So maniwala naman po Mr. K. Kaya nga po sinasabi natin, ang isa sa mga objective ng ordinansa nito ay i-promote ang pagiging responsible pet owner. Such as sabi niya, excessive barking and destructive behavior. So maniwala po yun Mr. K. Kapag gumawa po tayo ng batas, dapat pumalinaw yung mga provision na penal provision. Kasi yung penal provision, yun yung pwedeng actional ng mga enforcer. Ang mga enforcer natin na yung mga nasa executive, mga police, mga barangay officials, penal. Kapag penal, ibig sabihin kaya nilang humuli. Kaya nilang compel yung tao na puminto. Pwede nilang i-restrain. So dapat penal siya. Yung tinukoy po ninyo ay hindi penal. Ang sinabi lang niya, obligation of pet owner or responsibility of pet owner. Ang ibig sabihin po ng penal na provision, may kaakibat na parusa. Ibig sabihin, pwede makulong or pwede mabigyan ng multa. Kapag ganun po yung provision, pwede pong mag-compel ang ating mga enforcers ng batas tulad ng mga barangay officials at mga official dito sa munisipyo at mga polis. So pwede nilang bulitin yung hayop, pwede nilang pigilan yung tao habang nakikita nila dahil offense yung nakikita nila. Pero kapag ganito po ang pagka-word ng ating provision, hindi po ito penal. Nagbibigay lang siya ng obligasyon sa isang pet owner. Pero wala siyang sinasabing parusa kapag hindi mo sinabi, ginawa yung obligasyon mo na ito. At most, ang pwede lang magawa is, pero ang obligasyon, sir, pwede isang kasuhan sa korte at since hindi mo sinunod yung obligasyon mo ayon sa batas, pwede kang magbayad sa akin ng damages. So, civil lang siya at most. So, hindi siya susceptible sa police enforcement ng ating mga opisyalis ng gobyerno. In other words, mahina siya. Hindi siya enforceable sa akto. Hindi mo siya pwedeng huliin. Hindi mo siya pwedeng i-apprehend. Although may obligation siya,
pwede mo lang siya kasuhan ng post. And that is civil in nature. Hindi siya criminal in nature. Hindi siya sanction. So, hindi ko siya ma-enforce. Kaya, maganda yung question ni Mr. Apostol kanina kasi as it is worded right now, hindi siya criminal. Hindi mo mahuhuli yung hayop kapag nag-ingay siya. The most na pwede kong gawin is kapag nag-ingay yung hayop, pwede ko lang kasuhan yung may-ari ng hayop. Sasabihin ko sa korte, under general na mga aso, torts. Sasabihin ko lang, pero kasi obligasyon ayon sa ordinansa. May obligasyon ka pa rin yung aso mo. Since hindi mo sinunod yan, kailangan ko rin matulayan sa korte na mayroon akong damages. At yung korte ang mag-provide sa akin na since meron kang obligasyon ayon sa batas na hindi mo sinunod, so kailangan mo magbayad ng damages sa private na tao na biktima. Pero hindi sa state, hindi sa munisipyo, hindi sa taong bayan na sahod. So, hindi siya offense. Hindi siya criminal offense na sahod. So, ito po ba yung intention ninyo talaga? Na pwedeng muliin ang hayop kapag nag-iingay o hindi? Kasi, based sa wording nitong letter F, section 5, sir, hindi siya pwedeng muliin. Ano po ang gusto ninyo? Baka gusto ninyo ilagay siya as criminal offense. Next draft. Mr. Galang. Yes, Mr. Kim, hindi ko namin siya nire-recommenda na gawin na ang nangyari. Kung nasa control pa rin naman siya kahit ng may-ari ng aso, yung pet owner, ay hindi pwedeng blame pa. Hindi ito ay abisuhan ang may-ari po, Mr. Kim. Ang ordinance po natin ay naglalayon lamang sa mga galang hayop sa mga lansahan po, sa mga public places. Pagka nasa sa premises po ng private property, kung private property, yung property ng pet owner, hindi po natin siya hinuhuli, Mr. David. Mr. Apostol. Yes, nasa private property, pero property ng kapitbahay mo. Dapat ba siyang hulihin, Sir Proponent? Yung mga ganung senaryo, Mr. Jim, pagka ganyan ay pwedeng, sabi ko nga, kung wala na siyang ginagawa, yung hayop, let's say, nag-barking. Sabihin na natin hindi siya nag-bark, pero nasa private property siya ng kapitbahay. Ibig sabihin, stray animal pa rin siya matuturing. Mr. Jim, sa tingin ko, pagka yung isang stray dogs ay nasa kabilang private property, ang tanong ay ito ay dapat huliin niya o hindi. Kung ito naman ay hindi nagbibigay ng nagpo-post ng tawag dito kung ito ay hindi naman nagbibigay ng alarma sa seguridad ng tao, ay hindi naman kailangan hindi, kundi abisuhan ang may-ari na ito ay huli. Pero kung ito po ay nasa lansangan at pag-aagalan, ito po yung pagkakataon ng ating mga barangay animal control team na ito po ay huli. Ano ngayon ang kaibahan, Mr. Proponent, ng isang stray dog na nasa private property na hindi nagpo-post ng threat o ng kahit anong delikado sa kapitbahay? Sa isang stray dog na nasa public places, nasa vicinity ng community center, nasa gilid ng daan, ano ang magiging kaibahan nila? Mr. Till, pag na-implement po natin ang ordinansa ito, sa tingin ko, makokontrol natin yung mga stray animals. Ngayon, yung sinasabi po ng DSD Tony regarding dun sa stray animals sa private property. Kaya nga po, sinasabi po natin na kung hindi naman ito nagbibigay ng harm o kadelikaduhan sa seguridad ng publiko, pwede po itong i-abiso sa may-ari.
But then, Mr. Galabay, but then stray animal pa rin siya. Technically on the loose, whether may ginagawang maargal o hindi, considered stray pa rin sila on the loose. At hinuhuli nga natin ang mga stray animals na nasa public places, pero ang tanong kung nandun sila sa private places, private areas ng mga kapitbahay mo. Kasi parang magiging, ano naman ito na, huhuli natin pag nasa public lang siya. Pero ako na kapitbahay mo, nasa cover ko din yung aso mo. Nandun din sa compound ko yung aso mo. Stray din siya. Napupo na siya lahat. Sir Chairman. Patapusin po na natin yung question ni Sir Apostol. Bigyan natin ng chance mo si proponent. Maganda naman yung suggestion ni Honorable Apostol. Then, kung yun po yung kinakailangan, i-include po natin yan as part of the provision. Maging amendment po sa provision ng ating proposed ordinance. Mr. That would be, Mr. Chair. Mr. Baraman, sir. Mr. Chairman, yun na rin po yung sasabihin ko. Kasi we're talking about stray animals. Ibig sabihin yan, kaya nasa public man o private, stray animal talaga. So pwede huliin. Kasi sabi nga niya si Tony, we can identify kung sinong may-ari yun. Kasi loose dog yun eh, ba? Stray animal. So, pwede natin ilagay dito sa proposed, sa yung ordinansa, proposed ordinance Mr. Honorable Galabay, na pwede pa rin huliin. May animal siya. Kahit hindi siya third, hindi nag-commit na kung ano mang hindi, kasi kung camping. Diba? Kahit dumaan lang doon, is i-ano mo siya as stray animal. Thank you. Yes, Mr. Chair, I get the point of our honorable colleagues. Then we will include that listed in the provision of this proposed ordinance in the third reading of this ordinance. Opo. Maganda po rin po yun, sir, kasi kapag halimbawa yung aso nagwawala na doon sa loob ng bahay ko, aso yung ng kapitbahay, tapos hihingi ako ng assistance sa mga barangay o mga pulis, hindi sila makapasok kasi walang criminal offense eh. Walang offense. O wala silang nakikitang mali kasi hindi naman siya criminal o hindi siya offense ayon sa ating provision. So wala silang legal authority para pumasok doon sa private premises ng isang private individual. Okay po. Dito po sa section 7, sabi po ninyo ang MAO, ang Veterinary Office, ang Municipal Health Office, ang Police, assistance mula sa Barangay Animal Control Team ang siyang huhuli ng mga stray na hayop. Hindi mo ba pwedeng humuli yung mga barangay tanungan na member ng Barangay Animal Control Team nila? Paano po kapag naka-respond yung MAO, o yung police, o yung municipal health, o yung veterinary? Pwede po, Mr. Chair. Pwede po. Yung mga barangay animal control team na binuo ng ating barangay council ay pwede po sila mismo magdala. Siguro ilagay po natin dito, Mr. Chair. Kasi kasi nakalagay dito eh. Ilagay po na lang po natin and or na lang po siguro, Mr. Chair. Opo. And or, tanggalin din yung assisted. Kasi ang pwedeng objection dyan, sir, is dapat yung una na desisyon para i-apprehend yung hayop is manggaling dapat sa MAO, NHO, and MPO as worded right now. Pero kapag sinabi ninyo na pwede on their own prerogative alone, yung kanilang barangay officials ang siyang humuli, okay lang naman. Mr. Chair. Mr. Apostol. If the proponent would allow at least one more question from under section 15 of the proposed ordinance book. Nagsasabi, stray dog causing an accident. Pwede ba i-generalize natin ito ng stray animal? Kasi it's not only dogs that may cause accidents.
Yes, Mr. Chair. Pwede po natin ikikinig para hindi lang po aso. Yes, hindi lang aso yung Okay, thank you. Mr. Proponent, sabi ninyo, apprehension shall be humane and with due regard for the welfare of the animal. Ano po yung humane para sa inyo? At alin yung mga hindi humane na paraan na paghuli ng mga stray na animal? Mr. Chair, yun nga po, pinapromote po natin yung Article 10631, kung ano po yung nakasaad sa RA 10631 ay yun po ang ating pong susundin sa implementasyon ng pagpapayagan ng mga Israelians. Naiintindihan po ninyo yung proponent na mahirapan po tayo mag-apprehend in the meantime na wala pa tayo impounding facility. Yes, Mr. Chair. Kaya kailangan po natin na bago magkaroon nga po ng implementation ng proposed ordinance na ito ay magkaroon po muna ng mga impounding facility sa mga barangay. Sabi po ninyo, yung impounding facility ay barangay, pero ang nabasa ko po dito ay ang municipal government ng Mayor Mercedes ang mag-appropriate ng necessary funds para sa implementasyon ng ordinance na ito. At kabilang dyan ay yung paggawa ng impounding facility. So, ibig sabihin po ba, maglalaan ng pera ang ating munisipyo na gumawa ng impounding facility kada barangay? Mr. Chair, meron po dito sa Section 18, yung barangay level anti-stray animal operations po. Na nagsasabi po, sa paragraph A, each barangay council shall designate barangay animal control team or responsible barangay tanks who shall be Wala pong binanggit dyan sa Section 18 tungkol sa paglaan ng pondo ng barangay mismo. Ang naglalaan po ng pondo ayon sa Section 21 ay ang munisipyo. So, ang munisipyo po ba ang magpapafinance ng bawat impounding facility sa bawat barangay? Hindi po, Sir Yen. Yung kahit po natin ay maglalagay ng paulang pondo o kapagawa ng impounding facility ng Ang barangay. Bawat barangay. Ilagay po natin dito, sir, para maliwanag sa ating mga barangay entities na sila mismo ang magpapafinance ng kanilang impounding facility. Yes, Mr. Yen. Sabi po ninyo, kapag hindi na-claim yung hayop within 7 days, abandonado na siya. At kapag abandonado na siya, pwede na siya ipa-adapt. Opo, Mr. Yen. Ano po yung mga requirements ninyo para sa eligibility ng mag-a-adapt, sir? Ano yung proseso? I-check ba natin yung tao, yung viability ng mag-a-adapt? Kung mabait siya or capable siya na magbigay ng maayos na tahanan para sa hayop? Yes, Mr. Yen. Kailangan po natin alamin din yung pagkatao ng isang gustong mag-adapt ng hayop, Mr. Yen. Meron po tayo siguro, magkano po tayo ng mga mag-propose po tayo ng implementing rules, Mr. Yen, and regulation patungkol sa pag-adapt ng hayop, Mr. Yen. Sabi po dito na pwedeng i-euthanize yung mga hayop na sobrang sakit, hindi na makarecover, sobrang injured, at may risk na tulad ng rabies, pwedeng patayin, euthanization. Yes, Mr. Yen. Yan po ay itinakda din sa ating pong RA 948 Mr. Yen. Kasama din po yung pag-euthanize sa mga hayop na sobrang na siya, may mga sakit o kaya ay talagang infected na po siya ng rabies. Paano po kapag walang gustong mag-adapt ng mga na-abandonan at yung mga hayop ay sobrang lulusog?
Eh di ang dami natin may ibon na hayop dun sa confinement kasi sabi rin dito sa subsection D, hindi mo sila pwedeng ilabas sa lansangan. Yes, Mr. Chair. So mag-iipon tayo ng napakaraming hayop sa confinement kung walang mag-aalap. Hindi natin sila pwedeng patayin. Basta magiging judgment na yan, Mr. Chair, na ating pong municipal agriculture. Ilagay niyo po dito, sir, na merong leeway yung municipal agriculture kung paano nila gustong i-dispose of yung mga hayop. Okay, sige po, Mr. Chair. Kasi wala po ganung option dito eh. Opo, Mr. Chair. Iniisip ko lang po kapag walang gustong mag-adapt, ang dami ng hayop, ang dami nating pinapakain. Walang gustong mag-claim. Ayon po sa RA 9482, pwede i-utilize. Baka gusto niyo rin pong ilagay dito sa ordinance na pwede i-utilize in that case. Yes, Mr. Chair. So isasama na rin po natin yung private lugar. Kasama na rin po yung indiscriminate defecation and urination doon. Yes, Mr. Chair. Doon sa daily sustenance fee, sir, i-collect siya at the same time as i-retrieve na ng may-ari yung hayop. Yes, Mr. Chair. Kasama na po doon yung 500 or 1,500 plus yung sustenance fee. Yes, Mr. Chair. Yung penalties po. Pagka may mga na-involve yung hayop, kasama na po yung penalties at yung sustenance fee. Kung if applicable po na rin, Mr. Chair, kung talaga naman nagbigay o ng foods yung mga apprehending officer po natin. Bakit mas mahal po yung other animals tulad ng goat, 150 a day? Mas mahal po ba ang damo kaysa sa dog food? Baka may mga goat feeds po kasi tayo kaya na mas mahal din po siya. Kaya nakalagay po dito po sa ating pong commission, if applicable and if applicable, lagi po sa akin na if applicable. Kung talagang nagbigay po siya ng sustenance fee. Kapag sinabi nyo if applicable, sir, kailangan natin ipakita na actually gumastos tayo ng pera. Yes, Mr. Chair. Pero kapag hindi tayo gumastos, hindi tayo pwede maningil. Yes, Mr. Chair, para mas maayos po yun, maging sistema. Halimbawa, dun sa dogs kasi, mga aso, may mga nabibili po kasi mga dog food din naman po tayo. So, pag gusto namin yung pang-maintenance, pang-sustenance dun sa aso, so kailangan po natin pag-parisip. Ito, bossing, yung section 15, without prejudice to criminal and civil liabilities. Kapag ang isang aso, as proposed by Mr. Apostol kanina, stray animal na lang, ay naka-cause ng accident dahil sa negligence ng may-ari, pwedeng pagbayad ng damages na 1,000 hanggang 10,000 pesos. Yes, Mr. Chair, base po sa ating ordinansa. Kaya po nakalagay dito, without prejudice to civil and criminal liabilities. Pwede po yan, sir, pero meron doctrine sa batas na hindi ka pwede mag-collect ng 2 beses. So, halimbawa, kapag sinampahan mo ng kaso, yung may-ari ng kaso kasi nagmamotor ako, nababa ko yung kaso, aksidente ako, pwede kong sampahan yung may-ari ng kaso. Civil yun, hindi siya criminal kasi neglectful siya eh. And sabi mo rin, neglectful siya under Section 15. So, pwede akong manalo under Section 15 yung cause of action ko, or yung cause of action ko is altogether under general theories ng negligence or tort. Pwede akong makulik ng damages. Kaso lang, ang problema dito, sir, baka malumi ako kasi pwedeng ang i-award ng court is 10,000 lang max.
nabasag yung gulong at tumastos ako ng 50,000. Pwede i-award yun sa atin ng law, yung 50,000 na yun, yung actual na injury ko. Kaso nga lang, bawal ang doble mamalik. So kapag ang in-award ng court sa akin 10 na na-damage ko. So, ang practical effect nito, sir, sa totoong buhay is baka mababa yung remedyo ng mga taong na aksidente. Whereas kahit walang Section 15, meron naman silang separate course of action under general theories of tort. I-prove lang nila yung actual damages, compensatory damages, yun yung i-award sa kanila as kabayaran ng korte. Ang binibigay na na-involve po sa mga road accidents. Kung saan nagpatawag po sila sa mga barangay, hindi po sila nakakuha ng anumang financial suporta sa mga may-ari ng aso po. Kaya nilalagay po natin dito, dito sa ating pong provision ng ating ordinansa na without prejudice to civil and criminal liability. Stray dog proven to have a cause of road accident due to owner's negligence. Kaya meron po tayong provision. Ngayon, Mr. Chair, kayo po ay pwede nyo pong i-enlighten ang inyong pong lingkod, ang buong konseho para sa provision ng Mr. Chair. Kahit ilagay natin without prejudice to sir, may prejudice pa rin. Kasi ang isang ordinansa ay hindi ka pwedeng i-trump yung general principle ng batas na hindi ka pwedeng i-problema korekta. Kaya kapag sinabi mo na may limitation ng 10,000 pesos ang kada civil claim ko sa may-ari ng hayop, baka malimitan ako 10,000. Katulad ng mga nangyayari sa airport kapag nawala yung baggage mo, may limit yun nakakainis. Maliit lang yung amount kahit ang laki-laki ng laman ng baggage mo. Pero dahil sa provision na ito, sir, makakalimit sa 10. Ang pwede mong gawin na wording dito, sir, is not less than 10. Pero huwag mong sabihin not more than 10. Huwag mong ilimit sa 10 max. Pwede mong sabihin na not less than 10 para yung mga court, may leeway pa rin sila na mag-award ng actual compensatory damages kapag if found out na more than 10. So pwede mong ilagay na without prejudice to actual compensatory damages or kung ano man yung ma-prove sa court. Pero ang i-award na damages ay not less than 10. Kung gusto mo. Or not less than 1,000. Pero huwag mong lagyan ng ceiling na 10. Yes, Mr. Chair. Maraming salamat. Kasi po baka kapag nagmamotor ako, nabangga ko yung aso, paano kapag nabasag yung ulo ko at kailangan ng operasyon at gumastos ako ng 100K, baka malimitahan lang sa 10,000 ang claim ko. Tungkol po sa pagbayad yung share ng barangay at munisipyo about sa mga penalties. Yung tinutukoy ko po na penalty dito ay Section 13 and 14 or Section 13 lang? 13 po, Mr. Chair. Penalties and for violations. So, ikwento niyo po yung mechanism, sir, paano natin i-apportion sa munisipyo or sa barangay every time na mag-collect tayo para ba itong natikitan ka ng illegal parking, ticket agad, pag-clean mo ng ticket, bayad agad, tapos yung pera na yun, diretso pa agad sa munisipyo, and then tulad ng sabi mo yung kalahati pupunta sa mga barangay yung quarter key, tama? Yes, Mr. Chair. Something in the system. Pero yung mangyayari. Oo, Mr. Sa tingin niyo po ba, okay yung sa batas, sa local government code, na gano'n, shortcut na walang due process sa korte? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Kasi ang ano naman natin dito ay para magkaroon ng aktibong partisipasyon ng ating mga barangay council. Then, with regards naman sa mga sigalot, Mr. Chair, dun sa barangay level, hindi naman po agad-agad yan talaga na pumupunta sa korte. Sapagkat meron po tayong tinatawag na barangay quasi-judicial. Na kung saan, dinidinig po muna isang kaso sa barangay bago po madala po ito sa mas mataas na korte po. Alright, I appreciate that, sir. I think mas maganda for due diligence lang, ilaan natin ito sa laws and ordinances
kung sangayon ito sa batas, yung actual mechanism ng pag-implement, sir. At baka gusto natin i-consult sa DILG kung pwede. Pwede natin i-pattern siguro kapag habang nangungulik yung mga traffic violations, kung paano nila ginagawa, ticket mo na bayad, tapos kapag binayaran mo sa pag-aaklo yung bayad, diretso pag sa municipal fund. I think okay yun. I think possible yun. I think namin sa doon, sir. Gusto ko lang clear natin ito sa Committee on Rules and then i-clear natin sa DILG kung totally possible. Kasi mahirap na po. Baka kolekta tayo ng kolekta ng pera, hindi pa rin natin pera yun. Kasi wala tayo pera yan. Kapag ako po yung pet ko po ay nawawala or yung aking alagayin hayop ay nawawala, yung kalabaw ko nawala. Ano po may advice ninyo na dapat mong kausapin para hanapin yung kalabaw? Kakausapin ko po yung bawat barangay hall kung meron silang nahuli na stray kalabaw. Tama po yun sa tier. Dapat ang mga barangay councils po, ipaabot po natin sa kanila kung meron po tayong mga ganitong problema na nawawalan, mga hayop na hindi po mahanapan. Sapagkat sa barangay level po, lahat po ng nakikitang mga bagay-bagay, let's say mga ganyan, mga stray, mga nahuhuling mga hayop, ay nire-report po nila yan sa ating mga barangay officials po. Lastly, sir, dito sa section 24, sabi ninyo, shall take effect upon establishment of impounding facility both in the barangay and municipality. Yes, Mr. K. So, conditional yung implementation dito, sir, baka hindi magiging effective yung ordinance na kasi wala pa tayong impounding. Yes, Mr. K. Sinusiguro po kasi natin, Mr. K, na yun po yung nakita po nating gap dito sa implementasyon ng RA 948, Mr. K. Kaya hindi po siya nababaksin lahat ng mga aso, mga stray dogs, I should say. Dahil, kasi ang stray dogs sa RA 948, pinagbabawal na po talaga, Mr. K. Ngayon, yun po yung nakita nating gap kung bakit hindi po na-implemento. Dahil wala po mga na-establish na mga impounding facility sa barangay at dito po sa ating pong munisipalidad. Paano yan, Kaya sir? kailangan po na natin, sa ngayon, mag-establish na po talaga tayo ng impounding facility both sa barangay at sa munisipyo. Paano yan, sir, kapag merong isang matigas ang ulo, hinuli natin, oy, ba't di mo pina-anti-rabies yan? Ba't walang tagi ang pet mo? Sabi niya, hindi pa naman effective yung ordinansa mo eh. Wala pa namang impounding facility yung munisipyo eh. At saka barangay. Pinos po pa. Sabi dito lahat ng barangay. O dapat hintayin kung may impounding mo na yung lahat ng barangay at saka munisipyo. Hindi mo pwedeng huliin kasi walang effect yung ordinansa na yan. Naniniwala po ako, Mr. Hill, na pag na-approve po itong proposed ordinance na ito at naipasa po natin sa mesa ng ating pungkulong ehekutibo, pag-aaralan niya po ito, naniniwala po ako na magkakaroon po siya ng direktiba sa ating mga punong barangays at ang mga punong barangays ay tataniman po sa ating punong ehekutibo sapagkat ito po ay naglalayon na mabigyan ng seguridad sa lansangan ang ating mga pedestrian, ang ating mga motorista, ang ating mga siklista, Mr. K. Ang suggestion ko, Mr. Proponent, is tanggalin na yung conditional sa establishment ng impounding facility both sa munisipyo at sa bayan. Tulad nga po ng sabi ninyo, halimbawa, yung RA 9482 ay effective naman. Kahit walang impounding facility yung mga kababayan. Yun nga lang, hindi mo ma-implement kasi walang impounding facility. Pero hindi ibig sabihin na yung mga ibang provision sa batas ay hindi na effective. Para lamang kung hindi mamatay yung ibang provision ng ordinansa ninyo, tulad ng pagpaparehistro ng hayop at pagpapa-anti-rabies, effective pa rin po yun kahit walang impounding. So, pwede po natin, kung ang intention po ninyo ay yung mga ibang provision na yun ay humana na kahit wala pang impounding facility, ay tanggalin po natin yung establishment of impounding facility dito in both the barangay and municipality. Medyo ambiguous din po, ano po,
At any rate, kapag wala pa namang impounding facility, patay lang naman yung mga ibang provision. Hindi rin sila effective in other words. So, hindi na natin kailangan pang ilagay na conditional or condition upon these circumstances yung effectivity ng batas. Ano po sa tingin niyo? Ang nakikita po kasi natin dito, Mr. K, ay kaya inabuti po natin ilagay yung ganito, ay para mas epektibo talaga yung implementation, Mr. K. Kasi magkakaroon po yan ng pagka wala pong impounding facility sa barangay level. Halimbawa po, dun sa Riverside, na-implement yung ordinance ito. Kung wala pong impounding facility doon, pagka may nahuli pong aso, ibig sabihin po ba, dadalhin mismo agad-agad dito sa munisipyo? Kaya i-encourage po natin na doon sa barangay level pa lang po, ay ma-establish po yung impounding facility doon. Kaya sabi nga po namin kanina, magkakaroon ng dry run. And the Honorable Apostol also make a proposal on amendments na ilagay po natin dito na magkakaroon po tayo ng dry run, Mr. K. At least 1 month or 60 days yung sabi niya kanina. So, ibig sabihin, Mr. Proponent, hanggat wala pa tayong impounding facility, okay lang na hindi muna ipa-anti-rabies yung mga pusa namin? At lagyan ng tag? Hindi po ganun ang nilalakit ng ating proposed ordinance, Mr. K. Ang gusto po natin sabihin, para mas i-strengthen po kasi natin Mr. K. Yun po yung titulo ng ating ordinance, to strengthen the implementation of RA 9482. Ibig sabihin, mahina mismo ang Municipal Agriculture Office ay hindi po sila makapag-implement ng maayos. Dahil ito po, kakulangan po ng mga paghuhuli, itong mga pet owners, Mr. K, gala po yung kanilang mga aso. Kaya sinasabi po natin na para mapalakas ang implementasyon ito, kailangan makita, ma-establish yung mga impounding facility sa barangay. Para yung mga pet owners ay magsasabi na desidido talaga. Ang ating pong pamahalaan, ang ating munisipyo, ang ating pong barangay officials, mga barangay councils na i-implement itong anti-stray animals na ito, Mr. K. Ordinance. Base po sa wording ng effectivity clause, hanggat wala pong impounding facility yung barangay at munisipalidad, hindi po epektibo yung ordinansa. Ibig sabihin, kapag may pusa po ako, okay lang na hindi ko muna siya ipa-anti-rabies. Kung hindi po yun ang intention nyo, tanggalin po ninyo yung kondisyon na yun. Sige po, Mr. K. Mangyayari ng gawin po ang gawin natin. Pwede po ganun yung approach natin, sir. Halimbawa, dito sa RA 9482, aminado naman po tayo na hindi lahat ng munisipyo ay may impounding facility, pero effective na po siya. May bisa na po yung pagpaparehistro, yung pagpapa-anti-rabies, at yung mga ibang provision, lahat ng responsibilidad. Effective po yun. Yun nga lang, ang kulang lang ay sa ibang munisipyo, walang impounding facility. Pero effective na po yung mga ibang provision. Pwede ganoon din po ang approach natin dito. Na habang wala pang impounding facility, okay lang na patay muna yung ibang provision. Tulad ng sabi natin ng mga hearing, patay talaga, hindi talaga natin mahuhuli yung mga hayop kasi wala tayong pagdadala. Pero hindi ibig sabihin na kailangan natin i-discount yung buong ordinansa at gawin natin condition upon the establishment of impounding facility ang buong ordinansa. Or for that matter, yung RA 9482. Halimbawa, kapag sinabi natin sa RA 9482, sa effectivity clause niya, walang bisa ang batas na ito hanggang lahat ng bayan sa buong Pilipinas ay may impounding facility. O di walang bisa yung ating pagpapa-anti-rabies. So, meron din po dito, pwedeng tanggalin po natin yung condition na yun para yung mga ibang provision ng batas na pwede naman natin i-implement. Ma-implement pa natin. Yes, Mr. K. Meron pa po bang ibang katanungan mula sa body, Mr. Honorable Esteban, sir? Last question na lang po, sir. Sir, suggestion lang kung pwede yung i-exclude naman na yung mga PNP natin tungkol dyan sa paghuli ng mga gusto ko natin trabaho ng PNP. Sabi nga ni Vice Mayor, awang barangay dahil kasi na after PNP. Ano ba din, sino ba?
kung pwede lang natin i-exclude yung PNP na sa paghuli ng mga aso. Baka the time na for the implementation of that ordinance, we will not be PNP. Nakikipaghablan yung mga blue boys sa aso. Ganit pa. Yung mga tagot, kaya naman na nilang gawin. Yes, Mr. Kim, yung assistance naman ng PNP yung kinakailangan na naman. If it involves accident siguro for investigation purposes. Okay. Yes, Mr. Kim, po yun. Yung assistance po ng PNP ay kung kinakailangan lang naman. Kasi may mga penalties dito. Minsan kasi nakalagay po sa ating provision na minsan may mga tao na mahirap sumunod sa batas. Kailangan din po natin talaga yung presensya ng ating pong kapulisan para ma-implement po natin ang mga batas, Mr. K. Mga batas. Meron pa po bang ibang katanungan mula sa ating kinatawan? Gutom na po ang ating poging-poging si Mr. Robert Bawa. Gusto niyo po ba mag-lunch break tayo hanggang alas 2 p.m.? Opo. Kung wala pong objection, recess po muna tayo. Mag-resume po tayo ng alas 2 ng hapon mamaya. Maraming salamat.